susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng magulang sa mga kabataan ay kailangan. May kakayanan ba Ang aspirante mo? Kilalanin natin siya. Isang mapagpalang gabi sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa ating minamahal na lungsod ng Kabuyao. Tayo po ngayon ay nasa atin ang pang-16 na episode telecast sa ating programang ating pinamagatang May Kakayanan Ba ang Aspirante Mo? Kilalanin natin. Ngayong gabi, tayo po ngayon ay naririto sa lugar ng Lady of Rose Academy, isa sa mga paaralan sa ating lungsod ng Kabuyao na matatagpuan po dito sa Sala, Kabuyao, Laguna, malapit lamang sa ating minamahal na City Hall. Ang ating pong programa ay hatid ng Samahan ng Mga Makabayang Kabuyenyos o SAMAKA, isang non-government organization, non-sectarian, SEC-registered, non-profit, apolitical organization na ang tanging hangarin ay linangin at hubugin ang civic at moral conscience ng ating mga mamamayan upang sa ganoon sila ay maging isang responsibilidad na citizen at nang sa ganoon sila po sa darating na eleksyon ay makaboto, makapili ng tama pagkat tayo po ay naniniwala na ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno ay makakamtam lamang sa pamamagitan ng ating tamang pagboto. Sa gabing ito, ang ating makakasamang co-host, ang isa sa mga business managers ng Samahan ng Mga Makabayang Kabuyenyos. Walang iba po kundi si Miss Nancy Barnizo. Magandang gabi sa iyo, Nancy. Magandang gabi rin din, Sir Dean. Magandang gabi rin po sa ating mga kasamang nagsadya dito sa Lady of Rose, malapit lang sa ating City Hall, sa Sala, Kabuyao, Laguna. Magandang gabi rin po sa mahigit 4,000 na FB member sa Samahan ng Makabayang Kabuyenyos o SAMAKA. Para po sa mga kababayan natin ngayong nakakapanood ng programang ito, tayo po ay naka-14 na aspiryante na po ang nai-interview ng SAMAKA. At nagpapasalamat tayo o ang mga kasama nating SAMAKA, City Councilor Re-electionist Attorney Lip Opiña, City Councilor Re-electionist Dr. Benji De Rosario, City Councilor Re-electionist Konsihal Ting Alimagno, City Councilor Re-electionist Konsihal Tuti Karingal, Kapitan Doming Maniklang, aspirante sa pagkakonsihal, Kapitang Nani Himpisaw, aspirante sa pagkakonsihal, Danica Garbiel, aspirante sa pagkakonsihal, dating konsihal Wanda Alimagno, aspirante sa pagkakonsihal, dating konsihal Jimbo Alcabasa, aspirante bilang pagkakonsihal, Engineer Joey Dinulos, aspirante para sa pagkakonsihal, Konsihal Sani Aguilio, aspirante bilang Vice Mayor, Konsihal Nino Lahara, aspirante bilang Vice Gobernador, Vice Mayor Mel Gecolia, aspirante bilang Mayor, Mr. Julay Alcasabas, aspirante bilang Mayor. Saan man po tayo naroroon, kung kayo po ay nasa ating lungsod ng Kabuyao, mapapanood nyo po kami ngayong gabing ito sa Channel 6, our friendly community channel.
At kung kayo naman ay nasa labas ng lalawigan ng Laguna, maaabot din po kayo ng aming programa sa pamamagitan ng ating FB page. Sama Ka, mag-join lang po kayo at i-google nyo lang po, i-search nyo ang word na Sama Ka. At kahit kayo nasa abroad, pwede nyo rin pong tayong manood sa ating YouTube. I-search nyo lang Sama Ka Interview. Sa mga oras na ito ay ating pong ipapakilala ang ating bisitang aspirante. Sa kasalukuyan po, siya po ang assistant coach ng Kia basketball team na napapanood natin sa PBA. Siya po ay kasalukuyang ding konsihal sa Barangay Bigaa sa ating lungsod ng Kabuyao. At mamaya makikilala pa muna natin siya ng malalim. Sa ngayon, i-welcome po natin ang ating aspirante, si Konsihal Alex Elomina Angeles. Magandang buhay po sa ating pong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ibinibigay ng Sama Ka sa mga aspirante nang sa gayon lalong makilala pa at makilatis pa ng ating mga taong bayan kung sino ba ang nararapat at karapat-dapat dito sa ating darating na halalan. Salamat, Konsehal Alex. Ano mo, minsan pagka ako walang magawa, pinanood ko yung championship game nung San Beda versus PCU. Kasabay mo palang naglaro noon, kalaban mo noon si Jason Castro at saka si Belga, ano? So nakita natin doon yung kanyang ringless, no? Kaya doon siguro kinuha yung yes na yes sa serbisyong ringless ni Alex Angeles. Sa mga kabataang nanonood ngayon, Konsehal Alex, kasi syempre, ako mapangas din ako, nangarap din akong maging player ng NCAA. Kaso parang napakahirap maging varsity, ang daming magagaling ngayon, marami pang PhilAm. Sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, pwede bang kahit konting kwento, paano ka ba nagsimulang mag-basketball, paano ka ba natanggap? Kasi baka may gustong maging player ng San Beda dyan. So, hingi natin yung konting chikaw natin dyan. Okay po, Kuya Charlie. Bale, alam niyo po, sa totoo lang, ako po ay nagsimula lang sa kali-kali na laro. Nung bata pa po ako, nangarap lang muna. Kumbaga, hindi po talaga ako totally magaling nung dati. Naglaro ako na yung tipong nakayapak, kagaya ng mga kabataan, na unti-unti po, naglagay ako sa sarili ko ng goal na balang araw, makakasali ko dito sa Interbarangay. Una ko po muna, nag-umpisa ako sa Interbarangay dito sa atin, na hanggang nakasali na po ako sa mga matataas na paliga. Tapos po, ang masasabi ko nga po, makukuha po ang lahat sa determinasyon, sa disiplina, sa dedikasyon. Lahat ng po yan, natutunan ko po sa basketball. Kumbaga, sa mga kabataang nagnanais na maabot ang pangarap nila sa larangan ng sports or kung hindi man, importante po itong mga to. Ito po ang isa sa aking, kumbaga, gabay kung nasan man po ako ngayon. Kumbaga, hanggang sa sabi ko sa sarili ko, balang araw, mapapanood din ako sa TV. Yun na nga po. At ang isa ko pong naging inspirasyon, sa totoo lang, ay ang nanay ko po kasi, single mom sa amin. Pinalaki po kami ng siya lang. Kumbaga, Buti hindi kayo, kasi nung ako'y bata pa, pag nagbabasketball, Charlie, uwi na, buti hindi kayo pinapa. Hindi po. Sinuportahan po niya ako. At the same time po, naging inspirasyon ko siya para makaisip ako ng paraan para matulungan siya. Nakapag-aral po ako sa San Beda ng almost 6 years nang wala pong binabayaran. Sa ganun pong paraan, natulungan ko po siya na para wala na pong bayaran sa tuition ko. Ang mga benefits po kasi ng isang varsity player sa college, libre po yung tuition, pabahay kayo or dorm, pakain, may allowance. Yan po yung mga benefits ng isang magagaling na manlalaro. Hindi lang po sa basketball, bagkus sa iba't ibang klase po ng sports, sa volleyball, mapa-taekwondo, at kung iba pa pong mga sports. Yan po ang mga privilege na nakukuha po nila. At the same time, ang kasarapan lang naman po sa basketball player, mas makikilala ka. Kasi po, malaking bagay po ito sa mga eskwelahan as part of their marketing.
ang basketball, ang sports. Kaya kita naman po natin, kahit po sa professional, ang sports hindi pwedeng mawala rin po eh. Kumbaga, part dyan para makilala ang isang kung ano man yun po. Actually, kaya ako ay bagamat hindi nakikita sa camera, no, tatapatin ko po kayo. Ako ay naka-short lang. Kasi kanina bago ako pumunta rito, sinuportahan ko rin yung anak ko. Badminton. So, mga 9 years old lang, sarap palang panoorin yung mga batang chikiting kaya pagkatapos po noon, dahil tayo ay sakripisyo talaga sa bayan, sa mga nagtatanong sa akin, nag-PPM, kumikita raw ba ako dito? Ako, wala pong kinikita rito, at kung tutusin nga, napakasarap matulog ngayon. Hindi ko nga napanood yung kay Consel Tuti na ipaglaban mo dahil maaga ako dito, ganoon. So, siguro papanoorin ko na Consel Tuti kung nanonood ka sa YouTube kung nandoon yan, ano po. So sa mga kabataang nanonood, narinig po natin ang sinabi ni Consel Anex, nagsisimula po yan sa pangarap. Ang sabi ng isang matalinong author, lahat daw ng bagay nagsisimula ng 2 beses. It is created twice. First thing in the mind, second thing, reality. Tatapatin ko po kayo. Ito pong nangyayari ngayon to na interview, matagal ko na po itong nakita sa aking vision. Nangarap na ako noon nung ating itinayo itong Sama Ka. Darating ang panahon, mag-i-interview tayo ng mga aspirante. Darating ang panahon, pag nag-invite tayo, papahalagahan tayo. Nagsimula po yan sa mind ng mga Sama Ka officers. At ngayon po, yun yung pangalawa, is the realization of that vision. So, sa mga kabataan, tandaan po nyo, galing po kay Consel Alex, nangarap. Isang tanong pa, Consel, ilang taong kayo nung nagsimulang mag-basketball? Siguro mga grade 3 po. Grade 3. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun. Yun. So, grade 3. Ako noon, grade 4 eh. Siguro kung grade 3 din ako nag-start baka naging varsity rin ako ng San Beda. Ano po. So, ngayon po, simulan na po natin yung ating formal interview sa ating aspirante kay Konsehal Alex Angeles. So, ito po ay SOP question, Konsehal. Ano po ang inyong tatakbuhing posisyon sa darating na May 2016 election sa Cabuyao, Laguna? Ako po ay tatakbo bilang city councilor po dito po sa ating syudad ng Cabuyao. Saan pong party o kanginong grupo po kayo kaanib? Ako po ay nabibilang sa Liberal Party na kung saan ang ating pong mayor ay si Mayor Julay Alcasabas. Ang Vice Mayor po ay si Vice Mayor Sani Aguilio at ang aming pong mga konsehal ay si Konsehal Leif Opinia, Konsehal Ting Alimagno, Konsehal Wanda Alimagno, Konsehal Nani Himpisaw, Konsehal Doming Maniklang, Engineer Joey Dinulos, Konsehal Danica Gabriel, Konsehal Tuti Karingal. Okay na po ba? At si Konsehal Hansel Lavinia po. Yun po yung bumubuo ng aming grupo. Konsehal, bakit po kay Julay Alcasabas po nyo napiling sumama? Unang-una po kasi, naniniwala po kami sa kanyang kakayanan. Parehas po yung aming mga ninanais dito sa ating syudad. Nung nagkausap po kami, unang-una na lang po, isi-share ko po sa inyo na ako po bilang basketball player, bilang nasa sports, alam po naman po natin na ang lagi kong hangad is through sports. Pero sa totoo lang po, priority ko rin po yung hospital. Na kung saan, yan po ang priority ni Mayor Julay Alcasabas. Kaya ako, kasama niya, nakiisa sa kanyang grupo. Bagkos, ang aming grupo ay nagkaisa na ang bawat committee ay sa bawat isa para nang sa gayon hindi kami mag-overlap. Kumbaga sila naniniwala sa akin na ang aking expertise ay true sports. Kaya dito nila ako nilagay. So pero kahit sa sports man ako napalagay, kung yung committee sa amin sa health is through yung hospital din ang gusto, isa ako sa makikisama para matugunan talaga yung ating prioridad dito sa ating bayan, sa ating syudad. Sa mga sandaling ito, kasi nagtataka ako, nung panahon nung mga 2001, 2004 elections, pag ikaw ay incumbent,
nag-uuna-unahan yung mga aspirante na tumikit. At ang problema ng incumbent mayor, kung paano sasabihin doon sa ibang aspirante, pasensya ka na, puno na yung aming line-up eh. No? Pero ngayon, parang nabaligtad. Yung incumbent ngayon, administrasyon, pero hirap na hirap mapunuan yung kanyang line-up. At ang balita ngayon, balita lang naman, hindi namin sinasabing totoo, balita, yung mga incumbent na mga ating konsihal, sila konsihal Dondon Hain, yung mga pamilya Hain, ay di umano, ay lumipat na rin sa isang grupo. Ngayon, konsihal, ang tanong ko lang ito kung halimbawa kayo alokin ng grupo nung team MC, ni MC, Mayor Coco yung tawag nila, no? Kung ba alokin kayo na tumikit sa kanila, tatanggapin nyo po ba o hindi? Unang-una, syempre, papasalamat din ako sa kanila at kinoconsider nila ako. Pero sasabihin ko po, pasensya na at meron akong paninindigan na kung saan ako nagsimula nung nakarang takbo ko po, doon pa rin po ako. Yun po ang sasabihin ko po sa kanila. Konsihal, saan po kayo nag-aral ng elementary at secondary education? Ako po ay nakapagtapos sa Panorama Montessori School ng elementarya at nung high school ay sa Santo Niño, Colegio de Santo Niño de Cabuyao po. Okay, so talagang marami kayong classmates sigurong na taga-Cabuyao. Kasi nung in-interview natin si Konsehal Wanda, sabi niya, kung alam niyang siya tatakbo, doon siya nag-high school sa Cabuyao. Para siya yung maraming classmates. Kaya lang, syempre, nung nag-high school naman siya, hindi naman niya alam na siya ay tatakbo. Konsehal, pwede bang itanong kung taga saan ang inyong napangasawa? Ang mapalad na babaeng bumihag sa inyong puso. Sabihin ko na rin po yung pangalan, nandito na din po siya. Siya po si Jermaine Alconaba Lopez na taga-Barangay Uno. Kami po ay konting sharing lang po. Nag-umpisa po kami ng grade 1, magka-classmate po. Pwede pa lang sa pelikula ito, Oo. Tapos po, medyo napapunta na nga po ako ng Panorama. Siya po, nasa Central. And then nagkita ulit kami, high school na po. And doon niya na po ako nabihag nung pagdating ng high school. Since high school hanggang ngayon po, magkasama po kami. So kahit pala nung kayo'y nasa San Beda na, malayo na kayo, hindi nawala yung pagkabihag Hindi po. sa puso nyo. Hindi po. Stick to one po kasi tayo dyan. So sa mga kabataan na nagsasabing walang forever, mukhang meron naman. Di ba? Sa buhay po ni Konsehal Alex Angeles at sa kanyang napangasawa, at sinabi pa yung pangalan. Kasi nung binabasa ko yung buhay na sumalangit na ang kanyang kaluluwa ni Senator Tolentino, si Arturo Tolentino, marami kasi siyang chicks noon. Merong pipilapan siya na name of spouse. Matalino, abogado, ang nilagay na pangalan, pag nilagay yung isang pangalan, magagalit yung isa ang nilagay, Mrs. Arturo Tolentino. So, yan ang si Konsehal Alex Angeles, walang problema, kumbaga, tapat na tapat, stick to one, loyal, po. Konsehal, pwede ba huring malaman kung sino po yung, kasi ako natuto, nung in-interview ako ni Konsehal, ni Director Chris Sanji, inaral ko tuloy sa tatay ko, tatay, ano bang apelyido nung lolo ko? So, inalam ko tuloy. Ang middle name, sabi niya, Roman Beres Labinya. Yung pala, naalaman ko. So, kasi tinanong niya ako kung talagang taga-Cabuyao ako. Ngayon, Konsehal, kanina, wala kaming pagpapakilala ng formal sa inyo. Baka pwedeng pakilala niyo yung inyong mga family nyo. Nang sa ganun, di malaman din. Baka yung mga nanonood sa atin, hindi alam, kamag-anak pala kayo. Sige. Bali, ang aking pong lolo ay si Lolo Felix o mas kilala siya sa Tata Peles Antiporta Elomina na lahing Barangay Bigaa or sa Butong. Actually, buong Cabuyao may Elomina Kaya magandang gabi sa lahat ng Elomina dyan. Tapos po, ang aking pong lola ay si Lola Illuminada or mas kilala Lola Luming Batalyones Limcao ko na lahi po dyan sa Barangay Nyugan.
At ang akin po namang tatay ay si Gerardo Año Nuevo Angeles na sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa. At ang akin pong nanay ay si Carmelita o mas kilala sa Lulu Limcao Elomina na nagtrabaho po sa ating pong munisipyo ng humigit kumulang 25 years. Siya po yung department head ng HR dati. Kaya marami na rin po siyang natulungan. Yun po. Ayan, siyempre, yung appointment ko, ang nakalista sa likod doon, si Ma'am Lulu Elomina, nakalagay doon. Ito'y pagpatunay na ang nahirang ay kwalipikado. Tandang-tanda ko po yan sa ano. Siguro may tatanong naman ngayon si Ma'am Nancy. Okay. Konsihal, ang susunod pong tanong ay galing kay kasamang Alvaro Santos. Ito po ang eksaktong sinabi niya. Sir Dean, pakitanong naman kay Konsihal Alex sa loob ng 2 termino niya bilang konsihal ng Bigaa, ano-anong barangay ordinance resolution ang nagawa niya na kapakipakinabang sa mamamayan ng taga-Bigaa? Salamat dun sa tanong ni Mr. Alvaro Santos. Bali po ang mga naisakatuparan ko po sa aming pong barangay. Nung unang termino ko po, nung pag-upo ko bilang ako po ang na in charge sa health po kasi sa aming committee. So, ang una ko pong iminungkahi ay magkaroon kami ng ambulansya na kung saan na isakatuparan naman po na ngayon ay napapakinabangan ng mga karatig barangay din po. At the same time, kaya yun po rin ang aking ninais. Alam naman po natin ang kaimportansya ng ambulansya dahil in times of emergency, andito po na po kaagad. Tapos po, naglunsad din po ako ng libreng aerobic sa amin po nung panahon nung unang termino ko na kung saan ang nagbebenepisyo ay yung mga kadalagahan, mga medyo may edad, na mamis dyan na kailangan ng malusog na pangangatawan. At siyempre po, bilang ang expertise ko ay sports, naggawa po ako doon ng taunang paliga. At na-improve ko po na-improve hanggang ngayon na kung saan, sabi nga nung ibang barangay, sa amin, bakit sa amin nagawa ko na inilibre po namin simula midget, junior, senior, at pwede pa kami. Sa aming barangay lang po yung uniform nung paligang yon. At sabi ko nga po sa kanila, as long na transparent ka, as long na wala kang itatago, kaya mo yan gawin eh. Kumbaga, pinagtulong-tulungan po ng aming sanggunian na nagpapasalamat din ako sa sanggunian na ako'y sinusuportahan nila sa mga ganung programa at ganun din si Kapitan. Kumbaga, naniniwala sila sa akin na kahit ganung kalaki man ang budget namin, nilagay namin doon dahil alam nila na makakatulong at mailalagay sa tama. At pinag-usapan din namin na lahat ng gastos ay ipapakita namin para makita nila na wala po akong tinatago or walang makukuha dito. Ultimo yung kontrata sa uniform, pinakita ko po sa kanila sa lahat ng mga lalaro at ultimo sa mga coaches at sa amin po mga kabarangay. Yun po ang ginawa ko. Yan. So, sa inyo pala nagsimula yung pwede pa kami. Pwede pa kami. sa amin pong barangay lang naman. Oo. Ginaya ko lang din po yung sa interbarangay. Pero ang kaibahan lang po sa amin, Sir Dean, nilibre po namin lahat ng uniform na yung ibang barangay nahihirapan. Nahihirapan. Maganda yun. Opo. So, ako nangangarap sana may magbigay ng palarong interlolo. Na ang player, mga lolo lang. Siguro ako pinakamagaling doon. Kasi yung ibang mga lolo, hindi na makakatakbo. Ako, kayang-kaya pa nating tumakbo. Ang susunod ko pong katanungan naman kabaligtaran kasi lagi ang tinatanong, kapag kayo nanalo, ang akin naman tanong ngayon ay kapag kayo ay hindi nanalo. Kasi, pag tinignan po natin ang history natin ng eleksyon, at ito po ay napansin ng mga kababayan nating nagbabasa ng COA report, na kapag natatalo sa eleksyon, nagiging consultant. Sa mga nanonood, yun naman ay illegal. Legal yun, hindi naman yun illegal. Kaya lang, yun yung legal point of view. Pero sa political point of view, kapag tinanong mo yung ating mga kababayan, hindi sila nasisiyahan na parang ang tingin nila doon ay utang na loob. So ngayon, kapag tiningnan nyo ngayon, may mga consultant tayo doon ngayon. Ngayong, nung nakaraang taon, may consultant din na ang karamihan sa kanila, 70% yung mga natalo. At ang masakit noon, minsan naman, hindi talaga expert.
Kayo na lang ho, hinahamon ko yung mga nanonood sa atin. Laging sinasabi ko na yung COA report ay directly accessible sa official webpage ng COA. Kahit nung nakaraang pang mga 2004, 2001, 2007, mababasa nyo. Yun nga lang, nung 2006, city lang yung available na sa COA, mga city lang. Okay, so mula 2007 hanggang kasalukuyan, sa mga nanonood po, para sa inyong information, makikita na natin doon ang complete, detailed COA report. Ngayon, ang tanong ko po, halimbawa, bagamat ako'y naniniwalang kaya niyong manalo, pero halimbawa lang, hindi kayo pinalad at i-appoint kayong consultant at halimbawa, ang nanalo ay kakampin yung mayor. Halimbawa, nanalo si Mr. July Alcasabas. Expert naman talaga kayo sa sports. Yung sa ganon, with your fairness, si Consial Jimbo Alcabasa, sasabihin ko na, yun naman talagang parang pinabata, parang si Consial Jimbo, parang pinabata, parang kayo, na sports din. Kung tutusin, may expertise. Pero, gaya ng sinabi ko, sa paningin ng mga ayaw nila nung ganun nung pag natalo, biglang i-appoint na consultant. Ngayon, ang tanong ko po, nanalo po si July Alcasabas, kayo po pang 11, isa lang ang lamang nung number 10, ganun ang nangyari. I-appoint po kayo na consultant sa sports. Ano po ang inyong magiging pasya dyan sa ganung bagay? Para sa akin, kung naniniwala si Mayor sa kakayanan ko, pwede naman po. Pero, kung ayaw naman ng karamihan ng ating kabarangay or kababayan, kaya ko na rin po namang tanggapin kahit wala ako dun Sapagkat, sabi ko po sa inyo, tayo naman po ay nagsusumikap na meron pang isang trabaho po talaga sa ngayon na kung saan andun po din yung puso ko na nasa sports pa rin. Kumbaga, hindi po naman sa kawalan yun na porque hindi ko po tinanggap, kawalan na sa akin. Hindi po. Dahil meron pa rin po naman tayong tuloy ang buhay. Kumbaga, tuloy ang pakikipaglaban sapagkat yung trabaho ko pong yun, yung pagiging assistant coach ko po, hanggang tumanda na po ako dito Kahit papano, ito po yung isa sa pinantataguyod ko po sa aking pamilya sa ngayon. Kaya kahit papano, binibigyan ko pa rin po yun ng oras. So kung hindi man po ako magtuloy dun bilang consultant, kung ang ating mga kababayan ayaw talaga ng ganun, kaya ko naman pong tanggapin. Konsehal, doon sa inyo bang trabaho, bawal kayong maging assistant coach sa ibang school? Hindi po. Sa katotohanan po, i-share ko na rin po. Ako po, sa ngayon, assistant coach ng Kia, na kung saan, Mahindra na po siya ngayon. Pinaltan lang yung pangalan, Mahindra. Sa team po ni Boss Manny Pacquiao sa PBA po. At the same time, meron din po akong hinahawakan na head coach naman po ako sa isang high school team na kung saan meron po ako ditong mga scholar na kabataan. Kumbaga, ngayon pa lang po, may mga natutulungan na rin po tayo sa ating pong natagakabuyaw ng mga kabataan na kinuha ko po sa Kabuyaw. Na ngayon, tingin ko kahit paano naman po ay nakakatulong ako sa mga magulang nila kasi nakapag-aral sila sa isang school na private school na yung ibang magulang nahihirapan magpa-tuition. Eto po, sa gantong paraan, nakakatulong po tayo. Sige, sa susunod naman magtatanong ngayon si Nancy nung pinakaihintay na tanong ng ating mga kababayan. Konsihal, kung inyo pong i-rate ang grade ng ating incumbent city mayor sa kanyang third and last term from the cycle of 1 to 10 and 10 being the highest, ano po ang grade na ibibigay nyo sa kanya at bakit? Para sa akin, pagpasensyahan nyo na kung 5 lang po ang may bibigay ko sa kanya sapagkat ito po, base sa experience ko, gawa na po ng aking mga kabarangay na kung saan yung sa hospital po talaga yung pinaka-main dito problem. Kasi po, yung mga kabarangay ko pupunta sa hospital, babalik sa akin, sasabihin na hindi sila tinanggap or papalipatin sa ibang hospital. Kumbaga, pasensya na ho, Mayor. Kumbaga, sa 3 termino, kumbaga, hindi man lang natin nagawang palakihan, i-improve,
or much better, lagyan ng bagong hospital ang Kabuyao sa 3 termino. Yun lang po, kaya yun po yung grado na naibigay ko sa kanya. Marami akong naririnig nagsasabi na kung si Konsehal Alex Angeles ay lumargang mabuti nung nakarang eleksyon, sure win. No? Ngayon, ang Konsehal, ang tanong ko lang ito'y personal, ito'y unang beses ko lang maitatanong. Hindi ko ito naitanong sa kahit kaninong naimbita nating aspirante. Konsehal, nung nakaraang 2013 eleksyon, kung inyong natatandaan, magkano po yung inyong nagastos? Para din sa mga nanonood ngayon na nangangarap na tumakbo. Kasi sa ating FB page may nagsabing meron daw isang konsehal, ilang milyon ang nagastos, talo pa rin. Meron naman sobra-sobrang milyon, nanalo naman. So hindi namin maintindihan. Pero ito naman ay hindi naman ito general rule sa lahat ng konsehal. Ito sa inyo lang naman na yung nakaraang 2013 election konsehal, magkano po yung personal nyong ginasto sa inyong bulsa? Siguro po, hindi ko po ma-estima kung, hindi ko po talaga maibigay yung exact figure. Pero sa estimate ko po, ito po yung mga ipon-ipon, mga mahigit 200 to 300 po. Tapos po, yung mga aking kaibigan, mga relatives, at yung mga naniniwala sa akin, sila yung nagtumulong na magkaroon ako ng mga tarpaulin, ng iba't iba pang pangangailangan sa pangangampanya. Okay. So yung mga donasyon nilang pabigla, hindi nyo na alam kung paano. Basta pagising nyo na lang, may nakalagay na tarpaulin para. Opo, tapos pinapadaan din sa nila, yung iba pinapadaan din po sa akin. Opo. Si Alex Angeles, mabuting manlalaro, hindi kayo pinanood kayo mga mga laro nyo, hindi naman kayo yung para bang dirty maayos ang laro nyo. Mabuti kayong anak, mabuti kayong kapatid, may leadership. Kasi nga, captain ball kayo, kung di ako nagkakamali ng San Beda basketball team na nag-champion. Tama ho ba? So, tapos, wala akong nababalitang nakipag-away kayo, o may anomalya, magalang kayo sa kabataan, may marangal na trabaho kayo, meron kayong hanap buhay. So, tapos, nung kayo nangangampanya, pag umakit kayo sa stage, nagsisigawan ng mga tao. Pag kayo nag-house to house, nag-una-unang kumamay sa inyo yung mga kababaihan, Kaya lang nung nag-eleksyon po, kahit ako nagtaka rin, ang inyong nakuhang boto noon ayon sa COMELEC ay 26,783. 26. Kung tutusin, mahirap din kumuha ng ganung boto, 26,783. Sa ating analysis, pwedeng itong mga bumotong ito, 99%, boboto pa rin ito sa iyo kasi konsehal naman yan dahil 10 yan. Ngayon, ang aking tanong, konsehal, ano po yung inyong natutunan? Ano yung kayo nagre-reflection? Ano yung nakita niyong pagkukulang ninyo kung meron man nung nakarang 2013 election? Alam niyo po, maibalik ko lang yung dun sa regarding sa money. Parang sa akin, hindi po yun basihan kung mananalo ka dahil dun Dahil sample na lang po, nung ako po'y tumakbo sa amin pong barangay, isi-share ko na lang din po. Tumakbo po ako dito ng wala rin po. Nakisama ako, pinaniwalaan po ako ng aking mga kabarangay, hanggang sa ngayon, pangalawang termino ko na po. Kumbaga, dito po sa ating laban ngayon, gusto ko po sanang ipagpatuloy pa. Kumbaga, dahil naniniwala ako na, kumbaga, kung meron kang gustong abutin, walang makakapigil sa'yo. At the same time po, sa pagkakataong ito, kung ano yung mga pagkakamali ko nung nakaraan, ito na po yung aking mga itinatama. At the same time po, sa totoo lang, yung laban ko po nung nakaraan, election, nung 2013 po, nung una po, di ba po, bayan pa lang po tayo noon, 8 konsyal pa lang po. So, buo na po yung team namin. Pero hindi pa po ako kasama talaga doon. Tapos po, nung naging city tayo, bigla na pong naging 10 ang konsyal. So, kinailangan po nila ng 2 konsyal. So, ang pangalan na lumutang is pangalan ko po at pangalan ni Milagring. Isa po ito sa naging factor, kumbaga, naging kulang po ako sa 3 P. Sa preparasyon,
sa pagpapakilala at sa panahon. Yun po yung mga kulang ko noon nung ako po tumakbo nung 2013, na kung saan kahit papano po sa ngayon, nagagampanan ko na po kahit man meron po tayong PBA. Naiikutan pa rin po naman natin ang ating mga kababayan dito sa ating lugar. Ayan, so yun po. So ngayon, meron na kayong 3 pin na yan. Opo. So, aasahan namin na ibang-iba na ang magiging resulta ng eleksyon pagdating kay Konsehal Alex Angeles. Sabi ko nga kanina kay Konsehal, kung lahat ng konsehal na aspirante, yung sa 4 na grupo, bibigyan lang natin nung 200,000 ba? O, 200,000 lang lahat kayo ha? Kayong 4 na po, kung 4 na po man. Ito lang gastos inyo. Pantay-pantay tayo, pare-pareho. Sabi ko sa kanya, kung ganun, sure win ka na. Diba? Sana po. Diba? Si Ate Nancy naman ang magtatanong ngayong oras na to. Konsihal, noong pong 2013 election, saan po ang barangay ang pinakamaraming nakuha niyong boto? Siyempre po, doon po sa aking pong barangay, sa Barangay Bigaa po. At sa kabilang banda, saan naman po yung medyo konti lang? Sa Mamatid po. Kasi po nga, dahil kulang po ako sa panahon at preparasyon, hindi ko po talaga naikutan yung subdivision nila doon sa Mabuhay. Opo. Hindi ko po talaga siya napuntahan, nakadaupang palad yung mga tao doon. Kaya ngayon, isa na po ito sa kahit papano na iikutan ko at nakikilala-kilala na tayo sa pagkakataong ito ngayon doon. Okay, so Mamatid daw, Ate Minda, Mamatid. Ayan, so kasi nga nung inaral ko rin yung Mamatid na yan, pag kahit 90% yung makuha mong sa registered voters, tapos kahit matalo ka na sa 17, wag ka lang sobrang talo. Wag ka lang yung namulot. Kahit na top 11 ka, pero makuha mo yung 90% sa Mamatid, chances are, mananalo ka sa sobrang laki ng Barangay Mamatid. Kaya sabi nga nung isang nagko-comment sa ating FB, bakit ba sa aming barangay mababait ang mga kandidato? Ang dami laging nagpapaganito, nagpapaganire. Mahal na mahal ang aming barangay. Ganon. Tama ba yun? Meron tayo ditong taga Mamatid. So, ako naman, kahit na ang aking payo naman, kahit na hindi taga Mamatid, basta konsehal ka, aspirante ka, itodo mo. Itodo mo lahat, puntahan mo kahit maliit yan, kahit doon sa kasili, puntahan mo, pahalagahan mo bawat isa. Kasi sabi nga ng isang political analyst, kahit magaling ka na, kahit sikat ka na, kahit number 1 ka na, kaya nagiging number 1 yan, masipag pa rin yan mangampanya. He or she cannot afford na petics, nangangampanya pa rin yan, naghihirap pa rin yan. Mag-relax ka lang ng konti, makikita mo, ang laki na ng agwat ng mga masisipag. Kaya sabi ko nga, nung ko, mas mahirap pa palang manalong konsehal kaysa sa pumasa sa board exam Kasi ngayon pa lang, kahit nga October, kung aaralin natin sa mga nanonood ngayon, yung October, kahit nag-file, hindi pa rin yan yung period ng tunay na na campaign yan Nag-file lang yan ng maaga, para maayos na yung mga pangalan, para maayos na yung balota kasi nga tayo ay computerized. At sa ating mga nanonood din ngayon hanggang October 31, tama ba ako, ang deadline ng registration. At saka yung no bio, no boto. Hindi na ho natin pwedeng i-extend yan kasi minsan nagre-reklamo tayo. Kasi nga kinakailangang matapos na yung pag-iimprenta. Hindi pwedeng miya't-miya ay may madadagdag na kandidato o botante. So, ganun po yun. So, si Ma'am Nancy naman puli ngayon ang magtatanong. Konsihal, mayroon pong ibang aspirante na ayaw magpa-interview at nire-respeto yun ng sama ka. Ang aking pong katanungan, bakit hindi po kayo nagdalawang isip o natakot na humarap sa tanong ng mga sama ka? Kasi po para sa akin, as long na wala kang itinatago, as long na wala kang tinatapakang tao, kaya mong harapin kahit sino. Para sa akin. Kaya nga hirap na hirap kaming magtanong sa inyo kasi wala kayong issue Di ba? Wala kaming masabing, totoo ba? Wala kaming maisip kasi nga, wala namang katalagang maisip na maintriga,
Sa oras na ito, kaya hinihingi namin ng tulong ng ating mga nanonood ngayon sa ating mga audience. Ngayong oras na ito ay pwede na po kayong magtanong ngayon ng gusto nyong itanong sa ating bisita kay Konsihal Alex Angeles. Kasi pag walang magtanong, kami pa uli ang magtatanong. O, ngayon po, binibigay namin. Ayan, kay Sir. Kay Sir Samuel. Hello. Magandang gabi, Konsyal. Magandang gabi din po. Yung itatanong ko lang po sa inyo, kung sakali pong palarin kayong manalo bilang konsyal sa 2016 election, ano po yung inaasahan ng mga kabataan ngayon na basketballista na iniidolo kayo? Dahil po sa ibang bayan ay mukhang dinadayo na ito ng mga sikat na mga players. Pero dito sa ating Kabuyaw, hopefully na mayroong pagbabago kung sakaling maupo kayo. Ano po yung improvement? Salamat sa katanungan, Kuya. Para sa akin, ang ninanais ko dito sa ating lugar, sa ating bayan, ay unang-una po, magkaroon po tayo ng isang sports complex na kung saan hindi lang po ito pang basketball. Gagawin po natin itong multi-purpose. In times of calamity po, pwede po natin itong gamitin na para dito na lang po. Hindi na po natin i-istorbohin pa yung mga eskwelahan sa bawat barangay. Dito na lang po, para yung tulong na ipapaabot ay dito na lang. Hindi na magkakagulo po. Pangalawa po, pwede rin po natin itong gamitin ng pag mayroong mga malakihang medical mission, dental mission, ito na lang din po. Gayon din po, bilang nasa PBA po tayo, pwede rin po naman nating imbitahan siguro ang mga taga-PBA na maglaro dito nang sa gayon ang ating mga kabataan ay makita yung mga idolo nila at the same time, maging inspirasyon nila dahil nakikita na mismo nila dito sa ating barangay at walang imposible, kumbaga para sa kanila na eto pala yung aking iniidolo, ganito pala yung ginagawa na. Kumbaga magkakaroon sila ng inspirasyon at doon mag-uumpisa yung pangarap nila na isipin din nila na kagaya ko na balang araw, sisikat din ako. Balang araw, maglalaro rin ako sa ganyan. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay kakaiba naman po sa mga politiko na nakilala ko, na nakikita ko sa entablado. Pagbabago ang sigaw. Pagbabago. Ang nabago yung kanilang buhay, yumaman sila. Ano po ang sa nakikita nyo yung pinakamadaling korupsyon na madali nilang ginagawa pag po sila'y nakapwesto na? Yung korupsyon na bigla silang nababago ang buhay nila, yung umaangat na agad ang buhay nila, nagkakaroon sila ng business. Ano po ba yung korupsyon talaga na madali nilang nakikita sa pag pumasok sa politika o nanalo sila sa politika? Okay po, Team Inda, salamat po sa tanong. Bali po, sa nakikita ko po, kumbaga sa trend sa politika, kapag meron ka mga programa or proyekto, doon po sila natetempt na gumawa ng anomalya. Kaya nga po ako po, inumpisan ko na po sa amin sa Barangay Bigaa, yung pagiging transparency. Kung magkano lang talaga yung initial amount, kung magkano lang talaga yung kontrata, ipakita natin sa tao. Yun po yung isang para makaiwas tayo sa anomalyang mga ganyan, sa corruption or kung ano man po. Yun po. Actually, yun yung nagkukwentuhan kami ni Konsehal Alex, yun yung ibig sabihin ng serbisyong ringless. Kasi yung ibang serbisyo, maraming ang serbisyo, pero merong, abang tawag doon, may sahod, may lagay. No? Pag sinabing serbisyong ringless ni Alex Angeles, serbisyo lang yon, walang lagay, lagayless, flawless, kung tutuusin. Ayan. O, sino pa ang, si... Hapon po. Tanong ko po kung nararamdaman niyo po ba ang pagka-cityhood ng ating bayan? Tanong ko lang po yun. Okay pa. Salamat ulit. Sa pagkakataong ito, medyo pasensya na talaga sa mga nanunungkulan na hindi po kasi gaya na lang po ng una, babalik po ako doon sa hospital. Tapos po, yung sa isang stadium, yung Coliseum or sports complex na kung saan ang ating mga karatig lugar, yung city, yung Binyan,
Santa Rosa, Calamba, nag-uumpisa na po silang magkaroon nito ng sports complex. Isa po ito sa makikita na umuunlad na yung isang syudad. At yung paglalagay din po ng mall, siguro, hindi ko pa rin po nakikitaan. Meron, maliliit po, pero hindi po kagaya ng mga nasa katabing syudad po natin. Kaya medyo hindi ko pa po nararamdaman. Opo, pasensya na Yun po. po yung natanong ko lang naman. Yung iba naman po ang nararamdaman. Ako naman po naramdaman ko din na naging umunlad ang ang bayan. Kasi po, medyo nawala ako sa bayan natin. Pagbalik ko, maganda na yung retail plaza natin, maganda na yung munisipyo natin. Pero yung hospital nga po ng Cabuyao, ganun pa din. Ito po ay isang, pwede pong suggestion or bilang isang maunlad na bayan, dito po sa ating may retail plaza, ano po kaya ang pwede ninyong gawing tulong or ordinansa para sa mga kabataan na, alam niyo po yung tawag sa kanila, kalabit penge, yung mga bata po doon na nangangalabit, tapos nanghihingi. Di po ba, maunlad na bayan na po tayo Kasi po, hindi na po ako lalayo, ayoko po pumunta ng Makati, masyado pong maunlad yun, doon na lang po sa Calamba. City po yon, wala po akong napansin na mayroong mga bata. Hindi po ako sure, pero wala po talaga akong napansin na gano'n. Bukod pa po doon sa mga bata, siguro po mga nag-age sila ng mga 5 hanggang 15. Nandun po sila mula umaga hanggang gabi, hanggang alas 10, ganyan. Tapos po, meron din po doon sa harap ng 7-Eleven, magnanay, yung baby pa talaga. Kahit naulan, nangihingi sila doon ng lilimos. Meron din po doon sa harap ng Bluebird School Supply na may matanda na po siya. Nakakaawa po kasi, maunlad na po tayo Bakit po, ano po kayang pwede nating maitulong sa kanila? Or pwede rin pong ordinansa na hindi naman po sinasabi ko na umalis sila doon. Na yung pong may bibigay nating tulong sa kanila. Okay. Salamat ulit para sa akin, mas maganda yan, gumawa tayo ng isang samahan na kung saan nakatutok lang sila sa pagtulong sa mga ganong klase ng kabataan or na pamumuhay. Pwede tayong magtayo din ng isang lugar para sa kanila. Kumbaga, para naman may iayos natin din sila. Kasi sabi mo nga, maunlad na tayo. So, kakayanin natin yan kung yung budget natin, may ilalagay natin sa tama. Kumbaga, kung meron tayong mga leader na talagang totoo, tingin ko naman, hindi imposibleng magawa natin yun. Kung merong isang leader or kaming mga leader na papalarin ay bibigyan sila ng pansin, bibigyan sila ng panahon para maiayos din nila yung kanilang pamumuhay. Actually, yan ang pangarap ng Samaka na gawin ding isa sa mga proyekto. After the election, isa sa aming plano ay accredited din sa ating City Hall para kami ay magamit din bilang arm ng City Hall para masolve yung mga ganyang mga problema natin. Kasi kaya lang naman kami ngayon active sa pag-i-interview kasi malapit na ang eleksyon. After the election, hindi ho kami tulad ng iba dyan na kapag after ng election ay naglalaho. Ang sama ko po ay patuloy ninyong makakasama sa hirap at ginhawa. Ayan. Sino pa po ang may tanong dyan? Habang nag-iisip kayo ng tanong, siguro ako naman ang magsasuggest, Konsehal. Ito'y tanong. Sa ating bang liga ay merong, kasi kanina nakausap ko yung asawa ko. Sabihin mo naman kay Konsehal Alex Angeles, pag siya nanalo, magpalaro naman ng badminton kasi lagi na lang basketball. Basketball na lang ng basketball. Tama. Paano naman kaming nagbabadminton? Ayan, yan ang Okay po, niya. tamang-tama. Actually po, kulang pa po yung mga programang binigay ko. Isa pa lang po yun yung sa kanina nagtanong, no. Kasama rin po yan sa aking ninanais. Kasi hindi lahat naman po puro basketball ang gusto Dahil pag ikot-ikot ko po, meron din pong nagre-request sa akin, magpa-baseball ka naman, Konsehal, magpa-bilyar ka naman. Tapos po, sa totoo lang, ang isa ko pong gustong gawin pa, kung sakaling papalarin po, ay yung pagbibigay ng financial assistance or scholarship doon sa mga kabataan na may talento. Hindi lang po sa pang-basketball. May talento kung sa volleyball siya magaling, kung sa gymnast. Actually, through my own experience po ulit, meron po ako nakakausap na
kabataan na magaling po siya sa gymnast. Pero dahil ang kanyang magulang ay walang sapat na kakayanan para tustusan siya, actually kukunin siya as varsity po. Pero ang kinakatakot po ng kanyang tatay ay yung baon, yung pangkain, kumbaga kapos sila doon. Di ba po, napakaganda kung itong batang to na magaling sa gymnast, makikita natin na mag-gold medal or kumbaga magre-represent ng ating lugar. Napakaganda kung tutulungan natin siya na manggagaling mismo po sa ating City Hall. Kumbaga, sa ganung paraan, natulungan natin yung magulang at yung batang yon na maabot ang kanyang pangarap. Yun po. Hindi po yun nawawala sa aking programa, ang magtayo ng lahat ng ng sports. O yan, so sa asawa kong nanonood ngayon, napakinggan mo, Channel 6 yan, nanonood ka ngayong gabing ito. May badminton at hindi lang basketball, lahat ng sports na ating inaano. Sige po, sino pa po ang gustong magtanong dyan? Okay, Sir Eddie. Gabi, Konsehal. Laging sinasabi ng mga konsehal na di ba pag nagano sila na yung mga traditional na nilang plano na papagawa ng hospital, gym, etc. Meron ba kayo may dadagdag na hindi yung traditional like na yung mga financial literacy program, mga seminars, mga ganun para kasi minsan makikita natin yung mga misis, di ba, i-intriga nila yung pera sa mister sa pero ang pera either nasa bangko lang or wala, tambay lang. Wala ba kayong mga programs na naisip na mga seminars para yung mga mapaunlad naman yung kasi maturuan ng mga livelihood or something ganon. Kasi mostly kasi mga traditional na lang naisip na papagawa ng kalye, papagawa ng gym, papagawa ng hospital. Mayroon ba kayo man naisip na mga ganung mga programa? Salamat po ulit. Yung katanungan niyo po yun, kumbaga, ang sa akin, kumbaga, bilang expertise ko yung sports, basketball, ibinibigay ko po yung mga nalalaman ko. Magtatayo po ako ng libreng basketball camp or yung basketball clinic na kung saan maghuhubog po sa ating mga kabataan. Hindi ko naman po tuturuan lang ng puro basketball. Sa katunayan po, habang po ako nagko-coach, ang lagi ko pong pangaral sa kanila ngayon, unang-una, estudyante kayo. Pangalawa lang yung basketball. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan tayo pagdating sa basketball. Hindi lahat pinapalad makapunta doon. Gaya ko po, hindi po ako pinalad maglaro sa PBA, pero po ako nagsusumikap. Nagsusumikap pa rin po ako. Kumbaga, naniwala sa akin yung team. Nag-upisa po ako nga, sabi ko kanina, sa NCAA, hanggang nakapag-PBL po ako, hanggang sa nakarating ako ng Asian Basketball League, hanggang sa nakapunta po ako sa team ni Boss Manny Pacquiao sa Gensan. Pero hindi po doon ako natapos. Hindi man ako nakarating ng PBA, hindi man po ako nakapaglaro doon. Kumbaga, tuloy yung laban. Dahil naniwala sila sa akin, nagtiwala sila sa kakayanan ko, kinuha po nila ako as their assistant coach na po. Kumbaga, ako po, hindi po ako madamot. I-share ko po sa mga kabataang ito paano maging isang successful. Kumbaga, tuturo ko po sa kanila yung right attitude, kumbaga, yung determinasyon, lahat ng yun po, i-instill natin sa kanila. Nang sa gayon, yung mga kabataang yun, someday, meron tayong makikita sa taas na naging successful dahil sa mga pangaral kong sa kanilang yun. Yun po yung mga isang programa ko dito sa ating Kabuyaw na may ibigay sa kanila. Kumbaga, yung parang leadership na turo, hindi kasi po lahat may kakayanan para maging leader eh. Madaling sabihin, kaya ko maging leader. Pero hindi lahat nagiging epektibo at yung may resulta para maging leader. Yun po yung isa sa ipoprograma ko po. Sino pa po ang magtatanong? Meron pa po ba? Okay, sir. Ayan. Ang tanong ko ganito, no?
This is a series of questions para tayong magda-dialogue, Mr. Angeles. Okay po. Okay, ang unang tanong ko, anong advokasya mo na nagtulak sa iyo na pumasok sa politika? Okay po, salamat po. No. Babalik na naman po ulit ako dun sa basketball. No. Kasi po, yung basketball sa akin, yun po talaga naghubog sa akin kung nasan ako ngayon. Eh. Doon ko po natutunan lahat. So, nung nagbabasketball po ako sa San Beda, meron po sa amin mga pare. Yun po yung namumuno sa amin eh. Na kung saan, ang mga players, inoobliga nila na magkaroon ng outreach program sa mga kabataan or kung saan man, na kung saan nung una, bilang player po, hindi ko po masyado pa siyang na-enjoy. Pero nung oras na nandun na po kami, at nung nakatulong na po kami, parang sa loob-loob ko po, okay to kasi yung pagtulong ng hindi ka humihingi ng anumang kapalit na kabayaran, parang ang sarap sa feeling, hindi mababayaran ng anumang salapi yung pagtulong sa kapwa. Yun po yung isa sa nagtulak sa akin. Okay, sa larangan ng pagtulong sa kapwa, magkasama tayong dalawa dyan. You were educated in a Catholic school, and I am also educated in a Catholic school. Yung nga lang, magkaribal lang Ano po kayo, school sir? natin. Ayaman natin yan. You are a Okay po. pedant. Okay. And next question. So, yun ang nagtulak sa iyo sa politika. Opo. Getting outside the box of sports. Okay. Kasi ang kanina pa ako nag-uobserba, ang pinag-uusapan natin is sport development. Labas tayo dyan. Labas muna tayo, ano? You are a former, an incumbent councilor o kagawad ng Bigaa. Opo, ng Barangay Bigaa. Okay. And the Bigaa population is recognizing you when it comes to sport development. Okay? Yan ang talento mo eh. Okay, aalis tayo sa kahon na yan. You are aspiring for a bigger box, which is the yung local government unit in a higher level. Okay. Ang question ko po, Mr. Angeles, ano po ang infrastruktura na nasa isip mo na magbibigay ng kaunlaran sa Kabuyao? Sige po, salamat po. Babalik po ulit ako dun sa sinabi ko kanina dun sa sports complex. Kasi po, ito po magbibigay ng opportunity sa ating mga kabarangay na yung pagpapatayo pa lang po nito, kuhanin na po natin mga taga-Kabuyao. Yun po yung una para kumita ang taga-Kabuyao. Pangalawa po, pwede po tayo mag-concert dito na yung pondong yon na manggagaling dun sa sports complex na yon, papasok din po sa kaunlaran ng ating syudad. Yun po yung isang naiisip ko. Okay. Kaya ko po sir, isa na lang po yung in the interest of time. Isa na lang pong ito. tanong. Kaya ko po na itanong yung infrastrukturang yan. To tell you the truth, Secretary Robredo is my best friend. Kuwan ko yan. Junior ko yan sa Ateneo when we were in high school. And ang style ng leadership niya is participatory leadership. Hindi siya nagiging catalyzer lang, but hindi siya nagtutulak. Ang tumutulak sa kanya tao. Okay, I think you know what I mean, Okay, one question mo, isang last question. Okay, itong last question ko, Mr. Angeles, being an aspiring councilor, city councilor, bakit po ang mga botante ng Kabuyao ay buboto sa'yo? Ayun. Gandang tanong po na, sir. Unang-una po, babalik ulit po ako sa mga sagot ko kanina dahil po ang inyong lingkod ay unang-una, walang tinatago po. Wala po akong tinatapakang tao na kung saan isa po ito sa magiging factor. At the same time po, yung mga nagawa ko po, kumbaga, lahat naman po merong kinatawan sa politika po, di ba po? Kahit pa paano yung sports po talaga, whether we like it or not, sa politika na rin po yun andun po So, bilang sa sports, yung may karanasan, kakayanan, meron po tayo nito.
Kumbaga, meron, kung may papakita lang po natin sa taong bayan na sino ba ang kwalipikado sa pagtataguyod ng sports dito sa ating lugar. May masasabi po ako kahit papano na isa po ako siguro sa kwalipikado para iangat pa ang antas ng sports dito sa ating lugar. Pero hindi naman po ako sa sports lang din talaga eh. Kasi nga po, bilang naglilingkod po sa aming barangay, napapasok na rin po ako sa iba't ibang committee po. Kaya kahit paano po, may knowledge naman po tayo pagdating sa kung ano man po ang mapabigay sa akin. Kumbaga, ready po ako doon kung ano ang mapabigay sa akin. Yun lang po. Marami pong salamat at dahil nga tapos na ang ating tinakdang oras, kulang na po, 1 oras lang po yung ating allotment, no? Kaya hihinga na po natin si Councilor Alex Angeles ng panghuling pananalita para sa ating mga kababayang nanonood. Okay. Una po, babalik po ulit ako na humihingi po ako ng taus-pusong pasasalamat. Unang-una sa samahan ng Samaka, kay Sir Dean, kay Ate Nancy, at sa lahat po ng miyembro, sapagkat sa pagkakataong ito, mas lalo nila nakikilala yung mga aspirante. Kung wala pong ganito, paano naman po yung mga katulad naming bago lang na tatakbo? Kumbaga, hindi magiging aware lahat. Kaya taus-puso ako nagpapasalamat sa inyo na sana ipagpatuloy niyo pa po yung mga gantong adhikain para lalong mapagsama-sama natin, mapaunlad ang ating bayan. Gayun din po, papasalamat din po ako sa Lady of Rose, sa aking tita na nagpagamit po dito sa ating lugar, sa ating venue, at gayon din po sa aking nanay na nandyan, na sumusuporta, at sa aking may bahay na si Jermaine, at aking mga kapatid, at lalong higit sa lahat sa mga kabuhenyo na patuloy na tumatangkilik dito po sa ating programa. At syempre, sasamantalahin ko na po, Sir Dean, na ako po'y lumalapit po ulit sa inyo pong lahat na sa pangalawa pong pagkakataon, ako po'y muling lalapit at kakatok po sa inyong mga puso. Kumbaga po, subukan nyo lang po, itry nyo lang po, at sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi ko po sasayangin ang suporta nyo sa isang Alex Angeles. Bagkus, paghuhusayan ko pa po, ibibigay ko po yung best ko para maibigay kung ano ang kailangan dito sa ating lugar. At kumbaga nga po, babalik po ulit ako sa mga dati. Hindi po naging hadlang sa akin yung pagkatalo ko nung nakaraan. Naging inspirasyon pa nga po sa akin to eh. Dahil sa napag-usapan nating 26,000 na boto, not bad po. Nagpapasalamat po ako doon sa mga bumoto sa akin noon na kung saan naniwala sila sa aking sarili lang po. Kumbaga, naniwala sila na may kakayanan tayo, na hindi sila tumingin sa akin bilang nagbigay or may inabot. Hindi po. Naniwala sila ng tunay kong serbisyo na ngayon, sana, at nakikiusap po ako na dagdagan pa po natin nang sa gayon, maipakita ko naman po yung aking talent or aking best pagdating naman po sa larangan ng politika. Yun lang po. Muli po, yes na yes sa serbisyong ringless ni Konsehal Alex Elomina Angeles. Marami pong salamat at magandang gabi po. Narinig na po natin ang ating panahuing aspirante. Nakakahanga po na ang kanyang kabiguan noong 2013 ay hindi naging hadlang. Kanginang umaga, yan din ang sinabi ko sa aking anak, kangina, Konsehal Alex, kasi talo siya kangina sa badminton. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, yung pagkatalo mo, ibig sabihin niya, meron ka pang dapat i-improve. Marirealize mo na there is always room for improvement. Kaya kung nakikinig siya ngayon kanina, malungkot ho siya kasi, Konsehal si JD, there is always room for improvement. Take it from Konsehal Alex Angeles. Sa kanyang pangalawang pagkatok sa ating puso, ipapasa na ba natin yung bola na nasa ating kamay at ibibigay sa kamay ni Konsehal Alex Angeles nang sa ganoon, mapatunayan niya
ay yung kanyang sinasabing serbisyong ringless. Magkaganon pa man, ang bola ay nasa ating mga kamay. Ang pagpapasya ay nasa sa ating mga kababayang nanonood ngayon sa ating programa. Para sa panghuling pananalita ni Nancy, Kaya sa darating na May 2016, bumoto tayo ng tama upang ang ating bayan ay magtamasa. Magandang gabi po. marami pong salamat at ang aking laging sinasabi, God bless the Philippines and God bless the city of Cabuyao. May kakayanan ba Natin siya.